Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Mga kataga mula sa Biblia na binabalik-balikan ni kapatid na Quirino Miranda Sr., isang ministro sa Iglesia ni Cristo. Kilala siya sa tawag na kapatid na Inoy o Kainoy. Tubong Pangasinan ang kanyang pamilya. Doon siya ipinanganak, lumaki at nagkaisip. Noong bata ako, palibhasa ako ang panganay na lalaking anak, ay tumulong akong mabuti sa aking ama kahit sa pagbubukid, at hindi ako nag-ukol ng panahong marami dyan sa paglalaro. Kung kailangang magpunta ako sa bukid, mag-alaga, meron akong mga inaalagaan. Kaalaga ako ng mga manok, may kambing ako, may kabayo ako, may kalabaw ako. Sa aming pakikipag-usap sa kanya, isinalaysay niya kung papaano siya natawag o naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay ipinanganak na Katoliko. Ang nanay ko po ay isang devosyonada at apostolada. Dumating ang panahon, ang kapatid ko pong panganay sa kanyang edad na 16 ay sumasama sa isang matanda na kapitbahay namin sa pangangaral ng kapatid na Cipriano Sandoval sa isang parte doon sa aming baryo. Doon po nagsimula, at ang tatay ko, palibhasa isang matigas ding Aglipayano, ay nagpunta, sabi niya kung ano-anong sasabihin ng Sandoval na yan. Guguluhin ko yung pangangaral niya. Sabi, ganito ang sagot. Pang-apat na bisis na siya nakarinig ng doktrina ng Iglesia ni Cristo, lumantad na siya. Sabi niya, paano ba kasi magiging Iglesia ni Cristo? Yan. Sinimulan nilang misyonin. Yung nanay ko naman ay nagtatago, hindi humaharap, nasa kwarto siya. Subalit, noong gagayak ng pabautismo ang tatay ko, doon sa araw mismo ng bautismo, gumayak din ang nanay ko. At tinanong ng tatay ko, saan ka naman pupunta? Sabi ng nanay ko, pababautismo din ako. Sabi niya, hindi ka naman nagdoktrina. Sabi ng nanay ko, kapag nag-aaral kayo, nakikinig naman ako. At kung nananalangin kayo, nakaluhod akong nakikipagkaisa sa inyong panalangin sa labas. Namulat man bilang Katoliko sa simula, subalit ang mahabang buhay niya'y nagugol at patuloy na ginugugol sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa panahong iyon ay matindi ang pag-uusig sa Iglesia. Panahon ng gira yon, 1944 ay gira, doon ako inihandog at ako nabautismohan noong 1947. Noong 16 anyos na ako, lagi akong kasama ng ministrong nakadestino sa aming lokal. Sa pagdodoktrina, sumasama ako sa kanya. Awa ng Diyos, dumating ang panahon, nakita ako ni kapatid na Ramon Adalia. At ang sabi niya sa akin, ikaw ba gusto mo ding maging ministro? Lagi kitang nakikitang nakikipagklase. Nagsimula akong magklase, kung hindi ako nagkakamali, mga October 1952. Bata pa man noon sa iglesia, nakitaan na siya ng pambihirang pananampalataya. Naging aktibo siya bilang kaanib. 16 na taon pa lamang ay tumupad na bilang guro sa pagsamba ng kabataan. Kasakasama ng mga ministro sa mga pagdalaw sa mga kapatid at maging sa pangangasiwa sa pagsamba. Ano pat naging sentro ng kanyang buhay
ang paglilingkod sa Diyos bilang Iglesia ni Cristo. Hanggang sa nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nasa loob na ng ministeryo. Sa edad na 18, nagboluntaryo siyang lumusong sa banal na ministeryo. Ang dating magsasaka sa bukiring lupa, naging magsasaka sa bukirin ng Diyos. Una akong nadistino, Abril 15, 1953, sa amin ding lokal na doon ako dating kaanib. Sa lokal ng Tagudin, sa Western Pangasinan. Ako po ay ginawang kalihim pagkatapos ng 1 taon. Maulan man noong kausap namin si kapatid na Quirino Miranda Sr., ngunit nagpatuloy siya sa pagsasalaysay. Ikinuwento niya ang itinuturing niyang pinakamakulay na bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang buhay bilang ministro ng Ebanghelyo. Yung buhay ko noong bago pa lang ako sa ministeryo, masaya dahil masaya yung mga kapatid. Maligaya ako. Hanggang sa noong ako ay nasa pantalan dahil wala pang tulay nun na nagpupunda sa bayan ng Anda. Sa bayan ng Anda kasi kahit isang lokal wala at walang kapatid doon. Yung mga bangkero ay minisyon ko noong nasa Bulinaw ako sa lokal ng Tara. Minisyon ko yung mga nagbabangka. At awa ng Diyos, pumayag silang makinig ng doktrina. Doon sa loob ng bangka, nagdodoktrina ako doon sa kanila. Sinabi ko sa aking tagapangasiwa, si kapatid na Jose Perez. Sabi ko, anong gagawin ko po doon sa mga taga-anda? Sabi ko na bangkero. Sabi ng tagapangasiwa ko, sasama ako, pupunta tayo doon sa kanilang bayan mismo. Sabi ng tagapangasiwa ko, magtatakda tayo ng bautismo dito hanggang sa maging 46 yun. Natatandaan ko bago ko iwan. Nakapagtayo kami ng maliit na bahay, sambahan na iyari sa kugon, iyari sa dahon ng buri at sa kakawayan. Yun, nakapagtayo kami ng maliit na sambahan. Doon kami sumasamba. Mula pagkabata hanggang sa paglaki ni kapatid na Quirino, nabakas na sa kanya ang sinseridad at dedikasyon, kaya't hindi man naging madali ang buhay ministeryo, subalit napuno naman ng inspirasyon ang bawat butil na karanasan na kanyang pinagdaanan. Katulad ng maraming mga tunay na ministro ng Diyos, nagamit ni Kainoy ang kanyang kaukulan bilang ministro, hindi lamang sa pagpapabalik loob sa Diyos ng maraming mga tao sa iglesia, sa pagpapalakas at pagpapatibay sa pananampalataya ng mga kapatid, kundi maging sa pagtatatag ng mga lokal sa mga lugar na wala pang kaanib sa iglesia. 1958 ay dinala ako sa Abra dahil sa pangangailangan ng mga manggagawa doon at kakaunti pa lang ang manggagawa. Ang inabot ko doon ay ilang manggagawa lang. Ako po ay ginawang kalihim pagkatapos ng 1 taon at kahit na po kalihim ako ng distrito ay nagtayo ako ng mga lokal. Sa pagpapatuloy ng aming panayam kay Kainoy, nagpatuloy din ang pag-ulan. Mula Ilocos Sur, bumiyahi kami kasama si Kainoy at ang kanyang may bahay papunta sa distrito eklesyastiko ng Abra. Pagbaba namin sa sasakyan sa mismong lokal ng Nagilian, sinalubong na kami ng ilang mga ministro kasama ang mga kapatid.
na una nang naging kasama ni Kainoy sa kanyang gawain sa lokal na ito. Nooy magsisimula pa lamang ang Iglesia ni Cristo sa baryong ito. Napag-alaman namin na ang lokal ng Nagilian ngayon ay ang dating lokal ng Ligis, noong pinasimulan ni kapatid na Quirino ang gawain sa dakong ito. Ang mga naitatagpo nilang mga lokal ay ang lokal ng Masablang. Ito po ang pinakamalayong lokal dito po sa distrito ng Abra. Naitatag din po nila ang lokal ng Maguyupiep, ang lokal po ng Bio, ang lokal po ng Nagilian, at gayon din ang lokal ng San Miguel. Yan po ang mga lokal na naitatag nila nung sila ay nandito sa distrito ng Abra. Nakagatang naman ti dagat iglesia din, kadwa mi ni Kamirandan, nang ibangon di nga ako, di nga kapilya. Nariga mo ti sa aden da nga na agdistino kapagis, dadi ti ministro, ta hamong nga kaslatat ta tinamay ti iglesia. Nakakakaasi kami mo ti di, kapagis. So nalang nga uri ka sa ano nga kaasi mi kabagis. Dungdungom nila tati gistino mi kabagis. Siyempre kaya mi matiglisya. Mado. Ngay di agmismisyon kami. Inawis ko ni kabsat nga Quirino Miranda nga agyanin iji balay mi. Iso ti kadwamin nga pan agdoktrina, agmisyon kasi jay. So nga no, agawid yung banggad, layos nga, dakkel ti karayan. Ado nga rigat na nga, agmalasiw, pasarag malmalem, guruuray ti balsa, pagluganan na. Saray no sumangpot tintuin, rabiin, tiriga na mo ta, mabasbasapay no sumangpot. Talaga nga, saldabiyag, mati inararamat na. Haan nga pulos nga nagatras. Oray no, pakita na nga narigat tibiyag mi idi. Talaga nga maanuos na natirigat. Nga laklakaman mi mo. Mula sa maliliit na mga dako na pinagsambahan, maliit na bilang ng mga kaanib, ngayon ay masasabing nag-ani ng tagumpay ang lokal na pinasimulan ng kapatid na Quirino Miranda Sr. Talaga nga naturid mo't ni kabsat nga Quirino Miranda. Ano nga ikwa talaga. Ureng matay kami no isot masapol ko na mo. Tada pa yung bantay di kada kami nga. No patayon na kayon ko na. Ana bali. Basta ko arami din miti ko bili na po Diyos. Kasaga na kami nga matay ko na mo. Uray sak mo ta, idi, talaga mo ta nga. Uray anya mo, ti mapasama ka ko, talagang ka mamatras. Kasi niya po Diyos, na kami mo't lang nga nalapudan. Kapatid namin Si kapatid na Quirino Miranda po ang nagdoktrina sa akin. Hanggang matapos ang doktrina ko, kasama ko pa rin sila. Nakatutuwa na malaman na ang isa po sa mga naging tagapangasiwa ng distrito dito po sa Abra, na kilalang-kilala ng mga kapatid dahil sa naiambag nila na tagumpay at paglago ng distritong ito ay ang kapatid na Quirino Miranda Sr. 57 taon ang ginugol nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa loob ng banal na ministeryo. Ang nakita po ng mga ministro, mga manggagawa na nakasama nila noon na pagsasakit at pagpapagal ng kapatid na Miranda ang siyang nagsisilbing inspirasyon nila sa pagtupad at pagtataguyod ng kanilang tungkulin. Sa lahat ng pagtitiwalang tinanggap ni kapatid na Quirino mula sa Diyos at sa pamamahala sa iglesia, buong pasasalamat at kababaang loob niyang kinikilala ang awa at tulong sa kanya ng Panginoong Diyos.
Tulad ng mga unang lingkod ng Diyos, dumating ang panahon na nanganib ang buhay ni kapatid na Quirino. Patungo siya noon sa pagtupad ng kanyang banal na tungkulin. Nasubukan kong nababad sa tubig, nabagyo ako sa dagat mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Dahil hindi ko naman alam na mayroong darating na bagyo. Di naman ako nakikinig ng radyo, wala namang nagsasabi sa akin. Tapos di pumalaot na ako. Nung nasa kalagitnaan na ako ng aking daan, yan na, nabagyo na. At dinala ako doon sa mga kuralis. Mga kuralis, yung mga batong matatalim, dinala ako doon. At noong maramdaman ko na nasa na ako, kinababasagan ng daluyong, inihulog ko na ang angkla. Inalis ko yung isang kawayan na kasig ng bangka. Doon na ako kumapit. Tapos sabi ko, bahala na. Panginoon, bahala ka na sa akin. Kung saan ako ipapadpad. Hindi ako naglangoy, hindi. Kumapit lang ako doon. Noong mga alas 5 na ng umaga, makita ko may mga ilaw. Panginoon, malapit lang. Malapit lang. Hindi ilaw na kuryente, hindi. Yung mga gasira, apoy. Nakikita ko yung mga apoy. Nung may dumaan na yung mga naghahakot ng asin na bangkang malalaki na malalapad. Kinaway kong ganyan yung panyo kong puti. Tapos nakita naman nila, dinaanan ako. Dinala ako sa Pampanga. Kaya lubos ang paniniwala ko. Ni Katiting, walang pag-aalinlangan. Kung may hawak ng buhay, siya. Sa patuloy na pagsasalaysay ni kapatid na Quirino Miranda Sr. ukol sa kanyang ministeryo, hindi lang minsang nanganib ang kanyang buhay, magampanan lamang niya ang kanyang tungkulin. Sa bawat pagkakataon na nabibingit sa kapahamakan ng kanyang buhay, iisa ang kanyang ginagawa. Tumatawag siya sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin po, mula sa pagkabata ko, ay pinag-ukulan ko ng pinakamalaking halaga sa aking buhay, sapagkat ang Diyos lamang ang makagagawa sa lahat ng bagay kahit na hindi magagawa ng tao. Kaya ang pinakamadaling lapitan ay ang Diyos sa pamagitan ng panalangin. At nadama ko sa aking buhay ang pagtugon ng Diyos, pagsagot ng Diyos sa aming mga panalangin. Ay ako naman po, pag alis ng asawa ko, panalangin ka agad. Nananalangin ako pagkaalis niya. Ipinapanalangin ko sa Diyos para mapanatag ang loob ko. Sa panahon man ng tagumpay o ng kabiguan, ng kaligayahan o kalungkutan, panahon man ng kalakasan o kahinaan, kasama ni kapatid na Quirino Miranda Sr. sa ministeryo ang kanyang pamilya. Si Nanay Reynalda o Nanay Rening ang pangunahing saksi sa lahat ng pinagdaanan ng ama ng sambahayan. Siya rin ang isa sa mga nagbigay ng inspirasyon upang maitaguyod ng ama ng sambahayan ang kanyang mga pananagutan sa awa at sa tulong ng Panginoong Diyos. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat kinahabagan niya ako na nakapamalagi sa aking tungkulin hanggang sa ako ay matanda na. Papasalamat ako sa maraming tulong na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa akin.
yung tungkulin ay kayamanan sa akin. Partikular yung ministeryo. Ministeryo sa akin pinakamataas na paglilingkod sa Diyos yan, ministeryo. Kasi pag walang ministro wala namang maaakit na sasamba sa Diyos Kaya yung ministro talagang mahalaga yun. Bilang asawa ng ministro, lahat ng mga gampanin sa bahay bilang ina ng tahanan, ginagampanan ko. Pati yung mga schedule niya sa yung tungkulin niya para alam kong ihanda yung mga kailangan niya. Ito si June, pangatlong anak namin siya. At siya ay ministro sa Iglesia ni Cristo. 5 anak ang ibiniyaya ng Panginoong Diyos sa pagmamahalan ni kapatid na Inoy at kapatid na Rining. 4 na babae at 1 lalaki. Lahat sila'y napagtapos ng pag-aaral at pawang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang panganay na anak ay si kapatid na Jocelyn Miranda. Pangalawa si kapatid na Edna Alvar. Sinundan ni kapatid na Quirino Miranda Jr. Si kapatid na Anilin Tabara ang pang-4 sa magkakapatid. At ang bunso naman ay si kapatid na Loida Pangilinan. Ang kaisa-isang anak na lalaki na si kapatid na Quirino Miranda Jr. ay isa ring ministro ng Ebanghelyo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nasa kasalukuyan ay nasa distrito eklesyastiko ng Metro Manila North. Ang paglusong sa ministeryo at pagiging ganap na ministro ng kanyang anak na si kapatid na June Miranda ang isa pa sa itinuturing ni kapatid na Quirino na ambag niya sa iglesia. Hiniling ko sa tagapangasiwa ko kung maaari ako nang maghandog sa anak ko. Yan kasi ang anak kong kaisa-isang lalaki. Pinangako ko sa Diyos, huhubugin ko siya para maging ministro at magiging kasangkapan sa iglesia. Awa ng Diyos, hindi naman ako nabigo. Naging ministro siya, papasalamat ako sa Diyos sapagkat natupad din yung aking dalangin sa Diyos at yung pangako ko sa Kanya natupad din. Yung mga anak ko, awa ng Diyos, nagtapos sila ng kanilang kurso. Kaya kung sila'y nasa ganyang kalagayan ngayon, yan ay utang ko sa Diyos at sa pamamahala. Masaya ang aming tahanan kasi kahit na mahirap ang buhay, nakakaraos naman kami. Lahat ng kapatid ko nakatapos. Si tatay po, nung mga bata pa kami, pag nasa loob na po siya ng bahay namin, iniipon-ipon niya po kami at pinapangaralan. Pinapayuhan kami. Sinasabi na yung mga dapat naming gawin, lalo na sa pagtupad namin ng tungkulin namin, at saka kung paano kami dapat mamuhay. Sana po mamalagi ang kalusugan nilang maayos at sana hindi sila tumitigil na disiplinahan kami. Yun po ang palagi kong panalangin sa Diyos. Thankful na talaga ako na siya ang tatay, ang siya naging tatay namin. Ang nanay, siya naging nanay namin. Dahil ang nanay ay siyang naging ilaw namin at gabay para maging mabubuti kami. Ang biyayang tinanggap ko sa Diyos ay alam kong napakalaking bagay sa pamilya namin. Yan din ang ipinamulat ko sa aking mga anak na huwag nilang tatalikuran ang iglesia at mamamalagi sila takatapatan.
Disyembre 28, 2014, 50 taon nang lumipas mula nang mag-isang dibdib sina kapatid na Quirino at Reynalda Miranda. 50 taon na puno ng pagmamahalan, pagtatagumpay at kapayapaan ang ipinakod ng Ama sa kanilang pagsasama. Kasama ang kanilang mga anak, mga manugang at mga apo, maging ang mga taong naging bahagi ng kanilang buhay lalo na sa mahabang panahon na ipinaglingkod sa ministeryo. Sa tulungan ito, ang mga kausapin ng Diyos. Ngayoy muling pinagtitibay ni Kainoy at Karening ang kanilang una nang ipinangako sa Ama at sa isa't isa na sila'y magsasama sa hirap at sa ginhawa, sa kalungkutan at sa kaligayahan, hanggang sa papaghiwalayin sila ng kamatayan. Kulubot na balat at mapuputing buhok, malabong mga mata, wala na ang dating lakas, bagsak na ang katawan. Mabagal na rin kung lumakad. Madalas nang makalimot. Mga tanda ng katandaan ni kapatid na Quirino Miranda Sr. Subalit sa bawat pagtingin ni Kainoy sa salamin, malinaw niyang nakikita ang lakas, ang sigla, ang alab, saya at ganda, hindi ng pisikal niyang kaanyuan, kundi ng pusong nagtataglay ng pag-ibig, pagmamalasakit at pananampalataya na natitiyak niyang maghahatid sa kanya at sa kanyang buong pamilya sa gantimpalang kapahingahan na habang buhay niyang inaasahan.